Nagsimula na rin ang kampanya ng tambalang Ferdinand Marcos Jr. at Inday Sara Duterte ng Uniteam. Mula po sa Philippine Arena, tunghayan natin sa live na pagtutok. Samantala, ipinahayag ng ilang presidential aspirant ang mga nais nilang isulong sa bansa kapag pinalad sa eleksyon. Nagdulot naman ng pagsikip ng daloy ng trapiko ang caravan ng tambalang Marcos Duterte, kaya humingi ng paumanhin ang kanilang kampo. At yan po ang sanib puwersang tinutukan ni Ma'am Gonzales sa Lima Refran. At sa ibang balita, winasak ng isang buhawi ang maraming pasilidad ng isang paaralan sa Cagayan, kasabay pa rin ng pagpapalakas sa habagat ng 3 bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Bahagya raw nagkatensyon ang pulong ng ilang senador at delegasyon ng European Parliament kanina nang matalakay ang tungkol sa gyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Ang European Union nanindigang pabor sila sa investigasyon ng ICC. Tuloy sa kani-kanilang aktibidad ang mga presidential aspirants sa eleksyon 2022. Sanib puwersa yang tinutukan ni Lima Refran, JP Soriano, napapalibutan ng karagatan ng Pilipinas pero inaalat daw ang industriya ng asin sa bansa. Sinisi ng ilang senador ang batas na nag-oobligang gawing iodized ang lahat ng asin sa bansa na dapat na raw alisin. Anong plano ng gobyerno para sa mga pogo? Nausisa po yan ng mga senador sa PAGCOR kanina, partikular ang kawalan daw ng roadmap. Kabilang sa natalakay, posibleng paglalagay sa kanila sa iilang lugar lang at ang posibilidad ng phase-out. Call center agent sa Thailand ang alok, pero sa Myanmar dinala para gawing scammer. Yan po ang sinapit ng ilan nating kababayang na-recruit lang daw sa Facebook. Ang modus na ibinulgar sa Senado kanina, ramdam na rin ang paparating na Pasko sa ilang aktibidad na kinagigiliwan ngayon sa isang mall sa Pasay. Pati ilang pasyalan ay naghahanda na sa inaasahang dagsa ng mga bisita. At yan po ang live na tinutukan ni Chino Gaston. Chino, balita, tuluyan ang natapos ang laban ng boksingerong pambato ng Sarangani na si Kenneth Egano. Pumanaw siya matapos ang 4 na araw na pagkakomatose kasunod ng boxing match na ipinanalo pa niya sa Cavite. Hindi kaiba sa mga nakalipas na eleksyon, inaasahan na rin daw ng COMELEC ang mga insidente ng vote buying sa 2025. At imbes sa mga payment platform, mas personal ang posibleng magiging abutan ng pera. Nakatutok si Maki Pulido. Naglabas na po ng unang partial official results ang COMELEC and Bank para sa mga tumatakbong senador at party list. Ang listahan po ng mga nanguna tinutukan live ni Tina. Ako si Sara Duterte. Iisa lang ang rodante Marcoleta sa Senado. Hindi natitinag at laging nasa panig ng tama. May prinsipyo, may paninindigan. Iboto natin ang number 38 sa balota. Rodante Marcoleta sa Senado. Kay Marcoleta, may pag-asa ka.